Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kahit matagal-tagal na nang makalabas ng motel kung saan ginawa ang shooting ng commercial ad, hindi pa rin masabi ni Arya na kalmado siya. Ramdam niyang namumutla pa rin siya at ayaw tumigil ng luha sa pagdaloy. Pero kahit ganoon, aware siya sa mga nangyayari sa paligid. Kasama niya si Luke na halos hindi yata matitibag ang panga nito sa pag-TM. Ramdam niyang galit na galit ito dahil sa mga nasaksihan. Niyakap siya ni Luke, hinalikan pa nito ang noo niya. Bahagya na ginhawaan si Arya pero hindi pa rin sapat. Napakasama na nangyari sa kanya. She was harassed. Naging malaking impact iyon at alam niyang ganoon din sa mga susunod na araw. Takot na takot siya. Stop crying now, Arya. Kakasuhan natin ang lalaking yun. Hell, pati na rin advertising agency na iyon. Magiging maayos ang lahat. Magbabayad ang mga... Look, sumandig siya sa dibdib nito at patuloy pa rin na lumuluha. Hinila ng binatang ulo niya, saka ipinulupot ang mga kamay sa kanyang katawan para mas mahigpit na yakapin. Maya-maya ay hinalikan nito ang tuktok ng ulo niya. Naramdaman niyang nanginginig din ito. Hindi ko gustong nasasaktan ka. Gaganti tayo. Magbabayad sila. Puno ng galit ang boses nito. Natatakot ako, Luke. Hindi rin dapat basta-basta na inalis mo ako sa shooting. Nakapirma na ako sa kontrata at to hell with your contract. Babayaran ko yun. And why the hell did you take on such work? Sa sandaling pagkakakilala natin, nakilala na kita ng gusto. You are conservative. Bakit ka pumayag sa ganoon? Kailangan ko ng pera, Luke. Napilitan ni si Arya na magpaliwanag kung bakit. Unti-unting lumuwag ang hawak sa kanya ni Luke. Napatingin siya sa mukha nito at napansin na mutla ito. Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi sa akin? You could have asked me. Umiling siya. Ayaw ko mag-alala ka. Kaya kitang tulungan financially. I can assure you of that. Kung sinabi mo sana sa akin, hindi mo na kailangan maranasan ng lahat ng ito. Isang ordinaryong pintor ka lang, 'di ba? And for sure, you have your own family too. Mas kailangan silang unahin mo kaysa sa akin at hindi mo pa ako ganoong kakilala, Arya. Tinitigan ni Arya si Luke. Ramdam niya na totoo ang huling sinabi nito. Lalo niyang naputunayan ito ngayon. Lumaki ang pagtataka niya sa binata na noong una ay hindi masyadong ikinabahala dahil palagi niyang sinasabi na mas mahalaga ang nararamdaman niya para dito. Pero ngayon ay hindi na niya maiwasan na baliwalain ang lahat. Nang sandaling iyon ay nakasakay sila sa isang magarang kotse na hindi ordinaryong makikita sa mga kalsada ng Maynila. Kung paano nagawang isakay si Arya doon ni Luke ay hindi niya masabi. Basta pagkalabas nila ng motel ay nakaabang na ang sasakyan na kung paano nakarating sa lugar at hinayaan si Luke na makasakay siya roon ay wala rin siyang kaalam-alam. May sariling driver din ang kotse at walang pagtatakang sinunod ang utos ni Luke na umalis. Mali ba ako na akala na isa ka lang simpleng tao na kagaya ko? Hindi nagsalita ang binata. Sa halip ay nakatitig lang sa mga mata niya. Sino ka ba talaga? Maya-maya ay tanong niya. Pero kagaya ng una ay hindi rin ito nagsalita. Gusto pa sana magtanong ni Arya. Umaasang sa ibang tanong ay sasagutin na siya nito nang tumigil na ang sasakyan nila. Tumigil iyon sa isang kilalang pangmayaman na condominium unit. Lalong kumabog ang dibdib niya, saka nagkaroon ng isang konklusyon. Hindi lang ordinaryong lalaking kasama niya ngayon. Hinawakan ni Luke ang kamay niya. Inalalayan siya makapaglakad papasok sa condominium unit. Nakasakay na sila sa elevator pero hindi pa rin nagsasalita si Luke. Wala pa rin siyang sagot na naririnig mula sa binata hanggang sa makarating sila sa tingin niya ay unit nito. Pinapasok siya nito roon. Sinabi ni Luke na gawin niya komportable ang sarili sa condo unit. Pero umiling siya. Paano ko magiging komportable?
Gayong pakiramdam ko, sumama ako sa isang estranghero na pumasok ako sa isang bahay na isang estranghero. Nakagusto ako ng matindi sa isang estranghero. Sumama ka sa estrangherong iyon sa loob lang ng ilang linggo. Hindi mo dapat ikinatatakot iyon. Pero, pagod ka na, Arya. Napakasama na mga nangyari sa'yo ngayong araw. Dinala kita rito para makapagpahinga ka. Saka na lang tayo mag-uusap kapag maayos ng lahat. Saka na ako magpapaliwanag sa'yo. Look, tamang binata. Napakasama ng araw niya ngayon. Gustong gusto na niya magpahinga. Gusto niyang matulog. Gusto niya kahit paano ay malimutan ang nangyayari sa mundo. Inalalayan siya ni Luke na magpunta sa kwarto nito. Inihiga siya nito. Naramdaman niya agad ang pag-react ng katawan niya sa kama. You need to rest. Anito, bahagya nagprotesta pa si Arya na may bigla siyang naalala. Pero si Melvin, kailangan niya ako sa ospital. Kailangan din ako ni Nanay Nelly. Isa pa, ang commercial. Paano kung wag mo nang alalahanin iyon? Sisiguruhin ko sa'yo na maayos ng lahat pagising mo, okay? Pero sabihin mo na pinagkakatiwalaan mo ko, Arya. Aayusin ko ang lahat ng ito para sa'yo. Kaya ba niyang sabihin iyon ngayong ramdam na niya na hindi talaga niya kilala si Luke? Hindi niya dapat pagkatiwalaan ng binata. Marami itong inilihim sa kanya. Pero sa kabilang banda, alam niya na may kasalanan din siya. Hinayaan niya si Luke. Ni hindi nga siya nagtaka at hindi gaano nagtanong. Mas pinanaig niya ang nararamdaman kaysa ang tumingin sa katotohanan kung sino ba talaga ito. Mas pinanaig niya ang nakikita lang niya. Kahit ilang beses na siyang pinagsabihan ng mga tao sa paligid niya ay hindi siya nakinig. Pinagkakatiwalaan niya si Luke sa kabila ng lahat kaya ganoon. Maya-maya ay tumango siya kaya bahagyang lumiwanag ang mukha ng binata. Naging payapang itsura nito at hinalikan siya sa noo. Everything's going to be alright. Pinagkatiwalaan niya si Luke na gagawin iyon sa kanya at hinayaan niya ang sariling katawan sa gusto niyong pagpapahinga. Make sure that guy will rot in jail. I want him to rot in jail. Sigaw ni Blake sa kausap na abogado. Kasalukuyan siyang nasa opisina ng CCG. Nagpunta siya roon para kausapin ang in-house na abogado ng kanilang kumpanya at abogado na rin kapag may mga personal silang concerns na mga may-ari. Kahit kayang papuntahin ng abogado sa condo unit para doon ito makausap tungkol sa nangyari, ay pinili niyang doon na lang. Natatakot kasi siya na kapag kagaya ngayon na hindi mapigilan ang temper, ay maistorbo ang pagpapahinga ni Arya. Maririnig nito ang galit niya. Ayaw man niyang iwan ng dalaga, pero kailangan niyang gumawa ng paraan para ayusin ang kalagayan nito. Nag-iwan na lang siya ng note sa tabi ng kama na sinasabing babalikan nito pagkatapos. Sasampahan ni Blake ng kaso ang mga nanakit at nangharas kay Arya. Gagantihan niya mga ito. Hindi natin basta-basta masasabing ganoon nga ang mangyayari, sir. Whatever, kailangan niya mabulok sa kulungan. Gago siya. Hayop siya. Pinakawala na naman ni Blake ang galit. Hinawakan siya ni Nimbus sa likod at pilit na pinakakalma. Nasa CCG ang kaibigan at nang malaman na naroroon siya para kausapin ang abogado nila, ay pinuntahan siya nito. Naikwento niya rito nang wala sa oras ang nangyari. Inalalayan naman siya ni Nimbus. Relax, Blake. Huwag mo masyadong pangunahan ng galit ang sitwasyon. Mas makakasama iyon. Gagawa tayo ng paraan. Nakita ko kung paano siya pinagsamantalahan ng lalaking iyon. At ang mga tao sa paligid niya, wala man lang kumilos agad. Paano kung hindi ako dumating sa oras sa lugar na iyon? Paano kung sinunod ko ang gusto niyang saka na lang kami magkita? God, I can't even imagine it. Napaka-helpless niya noon, Nimbus, at wala man lang agad ang tumulong sa kanya. At ang hayop na yun, napatiimbagang na lamang si Blake habang naalala ang muka ng lintik na lalaking muntik ng pagsamantalahan si Arya. Umisi si Nimbus. You really care about this girl, huh? Binigyan niya ang kaibigan na matalim na tingin. And you can even give me a wicked grin after everything that happened? Tatawa-tawang itinaas ni Nimbus ang kamay. Relax, hindi mo ko kaaway. Nakakatawa lang na ang init-init ng ulo mo. Well, mainit din naman talagang ulo mo, pero kakaiba ngayon. At dahil lang sa isang babae ha, seryosong-seryoso ka talaga sa kanya. She's different.
I can't afford to see her cry. Aksidente, hindi ko kaya makita siya nasasaktan. Tumaas ang isang kilay ni Nimbus. Nararamdaman mo ang ganitong bagay pero itinatanggi mo pa rin sa amin na mahal mo na siya. Itinaas niya ang dalawang kamay. Hindi ang nararamdaman ko ngayon ang problema. Huwag mo muna akong usisain tungkol dyan. Ang gusto ko ay maparusahan ang lahat ng gumawa ng masama kay Arya ngayon. Magagawan ba ng paraan ang lahat ng iyon, attorney? Tumingin siya sa abogado. Tumango ito. Gagawa tayo ng paraan. Pero ang tungkol sa kumakalat ngayon sa social media na video. Anong video? Kumunot noong tanong ni Blake. May pinakitang video clip ang abogado. Iyon ay ang eksena na sinuntok at minura niya ang modelo muntik na magpasamantala kay Arya at pati ng direktor ng shooting. May nagpost niyon online at nagiging viral na ayon sa abogado. Nagdilim ang paningin ni Blake kaya nagawa iyon. Masyado niya nang na-miss si Arya. Kaya kahit hindi ito pumayag na magkita sila ay hindi siya sinunod. Inalam niya kung nasaan ang dalaga. At nang madiskubre na may shooting ito para sa isang ad ng motel ay binalot agad ng takot ang puso niya. Alam niyang hindi magandang ideya iyon. Nagkatotoo ang naisip niya nang maabutan si Arya sa hindi kaaya-ayang eksena. Alam niyang hindi iyon kasama sa eksena dahil nakitang pinipilit ni Arya na itulak ang lalaki. Lahat ay nagulat. Nag-assume din ang mga tao na dahil sa ginawa mo ay boyfriend ka talaga ni Arya. Dahil doon, lumaki na naman ang issue tungkol kay Arya at ang unang napabalita ang boyfriend niya. Marami ang nagtatanong kung ikaw ba talaga si Blake at schedule a press con. Sasabihin ko na ako nga si Blake Ortela para magtigil ng issue. Sasabihin ko na rin na boyfriend niya talaga ako. Mabubuhay ulit ang mga balita. Makabubuti rin iyon para sa kanya para hindi na lang siya basta-basta maliitin ng mga tao. Hahayaan mo na talaga mangyari iyon. Alam mo, believe na kami nung una na hindi ganoon lumaki ang balita kaya hindi na naapektuhan ng malaki ang privacy na iningatan mo sa maraming taon. Pero ngayon, I'm serious, Nimbus. Hindi ko na makakaya mangyari pa ulit ang lahat ng ito. Tumingin siya sa abogado at tumango-tango ito. Wala nang pakialam si Blake sa iisipin ng iba sa gagawin. Wala na rin siyang pakialam sa sariling paniniwala. Kailangan niyang protektahan si Arya. Gusto niya itong protektahan. She meant a lot to him. Hindi na niya hahayaan pang tratuhin ang dalaga ng ganoon. At kung pinakaiingatan na identity ang magiging sagot para maging maayos ang buhay ni Arya, ay handa niya isuko iyon. Hindi na mahalaga ang mga bagay na pinapahalagahan niya ng husto noon. Ang mahalaga na sa kanya ngayon ay ang protektahan ang babaeng pinakamahalaga sa kanya. Bahagya pang nanibago si Arya nang magising siya. Hindi agad sumagi sa isip niya na nasa condominium unit siya ni Luke. Hinanap niya agad ito. Pero sa halip na makita ang lalaki, ay isang note lang sa bedside table ang nakita niya. Ang sabi ay babalikan siya nito maya-maya. Tiningnan niya ang orasan sa kwarto. Lampas 5:00 na ng hapon. Ilang oras din siyang nakatulog. Kinapa niya ang nararamdaman. Naging malaking tulong sa kanya ang pagtulog. Guminhaw ang pakiramdam niya. Bumangon siya sa kama at mabilis na kinuha ang cellphone. Ganoong oras siya inaasahan ni Melvin na babalik sa ospital. Pero bago niya maipaalam sa kaibigan ang sitwasyon, mukhang hindi talaga sila magkasundo ng araw na iyon. Na-drain kasi ang battery ng cellphone. Mamayang 6:00 ng gabi hanggang 7:00 ang viewing hour si Nanay Nelly sa ICU. 2 beses lang ang viewing hour at gusto ni Arya na malaman ang kalagayan ng matandang babae. Kaya sa halip na pag-aksayahan ng panahon ang paghihintay kay Luke, umalis muna siya sa condo unit para pumunta ng ospital. Marami pa namang oras para makapag-usap sila ng binata. Kinuha ni Arya ang bag at nagpalit ng damit. Wala siya nakitang tao na makalabas sa condo unit at pati na sa building kaya payapa siya nakalabas. Sumakay siya ng taxi at nagpahatid sa ospital. Bahagyang nailang si Arya. Nang pagdating sa ospital, maraming mga tao nakapansin sa kanya. Mula nang lumabas sa unang commercial na pinagbidahan, naging madalas na ang pagpansin sa kanya ng mga tao kapag nasa pampublikong lugar siya. Pero ramdam niya nakakaiba ngayon.
Pinili na lang muna niyang huwag pansinin ang mga iyon. 6:00 na, 1 oras lang ang viewing time kapag gabi kaya nagmadali siya. Natagpuan niya si Melvin sa loob ng ICU at na makita siya nito mula sa salamin ay lumabas ito. Bahagya siya ng lumo nang makitang walang malay pa rin si Nanay Nelly. Nang kausapin siya ni Melvin ay iyon din ang sinasabi nito. Wala pa rin na progress pero gusto ko rin sisihin ang ospital na ito kung bakit. Napapansin ko kasi na parang kulang sila sa pag-aalaga. Ramdam kong madalas ay tila alinlangan pa sa pagsagot sa mga tanong natin ng doktor. Parang hindi eksperto. Tumango-tango si Arya. Ramdam din niya iyon. Private ang ospital pero hindi ganoon kaganda ang facilities. Iyon lang pinakamalapit na ospital sa kanila kaya napilitan sila na doon dalhin si Nanay Nelly. Subukan natin na i-transfer sa ibang ospital si Nanay. Tumango si Melvin. Iyon nga plano ko. Kaninang 4:00 ay may nagpunta mga lalaki dito. Tutulungan daw nila si Nanay. Hindi ko sila kilala. Pero ang sabi ay kilala raw ng boss ng mga ito si Nanay. Sila na raw ang bahala sa lahat sa paglilipat at pati na rin daw sa mga gastusin. Nanlaki ang mga mata ni Arya. Totoo ba yan? Masayang tumango si Melvin. Hinawakan pa nito ang 2 kamay niya. Napakaswerte natin, Arya. Kung sino man ang kakilala na iyon ni Nanay na mayaman, hindi na muna mahalaga. Ang mahalaga ay may tutulong na sa atin. Sa kabila ng pagtataka, ipinili na lang ni Arya na maging masaya. Hindi na siya mamomroblema pa financially. Hindi na niya kailangan pang tumanggap ng proyektong kagaya ng ginawa kanina. Mayroon pa rin siyang oras para makapaghanap ng trabaho ngayong may susuporta na sa kanila. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Melvin, ay siya naman ang pumalit sa pagbabantay kay Nanay Nelly. Kinausap niya ang matandang babae sa kabila ng hindi pa rin ito pagtugon sa kanya. Naririnig niya kasi na mabuti raw iyon para sa isang comatose patient. Wala pa rin pagbabago pagkatapos ng viewing hour. Pero umaasa si Arya na hindi man ngayon gagaling din si Nanay Nelly alinman sa mga susunod na araw. Lalo na ngayong maililipat na nila ito sa mas magandang ospital kung saan mas maibibigay rito ang nararapat na pag-aalaga. Sinubukan ni Arya na pauwiin ulit si Melvin nang matapos ng viewing hour. Naging mahaba ang pagpapahinga niya sa condo unit ni Luke kanina kaya alam niyang kahit mag-isa lang ay makakayang bantayan si Nanay Nelly. Pwede rin siyang matulog habang nagbabantay pero kagaya ng dati ay hindi pumayag si Melvin. 2 araw ang leave ng binata kaya kaya pa rin nito na magpuyat at kung makakatulog man ay hindi raw ito komportable. Hinayaan na lang niya si Melvin sa pagpipilit nito. Na mag-aalas 8 na ng gabi ay nagpaalam siyang lalabas para kumain. Maagang kumain ng binata kaya hindi na ito sumama. Sa paglabas ulit ni Arya ay muli niya nakita ang kakaibang tingin ng mga tao sa kanya. Mukhang nakilala na talaga siya pero napansin na hindi na iyon kagaya ng mga nang-uusig na tingin nang lumabas ang unang commercial niya. Ngayon ay mukhang kulang na lang ilapitan siya ng mga tao para magpa-autograph. Napansin din niya na may iba pang kumuha ng larawan niya ng patago. Ganoon na ba talaga siya kasikat? Hindi ba dapat ay hindi na nga siya pagkaguluhan dahil pangit daw ang commercial niya? Well, publicity is publicity. Negative man iyon, naisip na lang niya bigla. Maya-maya ay hinarang siya ng mga nurse sa nurse station at isa-isa nagpakuha ng larawan kasama siya. Kanina pa po namin kayo inaabangan na makabalik, ma'am. Kahit po palang simple nyo lang, manamit. Maganda po talaga kayo. Komento ng nurse na una nagpakuha ng larawan kasama siya. Salamat. Binigyan niya ng genuine ng ngiti ang mga ito. Saka mukhang napakabait nyo rin po. Hindi na nga po nakakapagduda na nagustuhan kayo ni Mr. Ortela. Kumunot ang noo ni Arya. Si Blake Ortela ang dahilan kung bakit napansin siya ng mga ito. Namatay ng balitang yun, hindi ba? Isa iyon sa mga dahilan kung bakit tinapat na siya agad ng manager na baka wala na itong maibigay ng mga proyekto. Pero bakit ngayon ay tila nagbabalik iyon? Sana po, sa susunod na araw, isama niyo naman po siya sa pagbisita niyo rito sa ospital. Ang gwapo-gwapo po pala talaga niya. Ang gwapo-gwapo po ng boyfriend niyo. Lalong napakunot ang noo ni Arya. Nalaman ng mga ito na gwapo si Blake Ortela.
Hindi ba at hindi nagpapakita ang lalaki sa mga ito? Bigla siyang kinabahan. Pero hindi ko siya boyfriend. Ang mga nurse naman ang napakunot noo. Ano pong ibig niyong sabihin? Kaka-announce lang ni Mr. Ortela sa madla na girlfriend niya kayo. Nagkaroon na rin po siya ng public appearance kani-kanina lang. Nasa showbiz news pa nga po kanina sa TV at ano? Lumakas ang tibok ng puso niya. Anong ibig sabihin ng mga ito? Kinuha ng nurse ang cellphone. Nagbukas ito sa isang news site sa internet niyon at tumambad sa balita ang tungkol sa mismong pag-amin ni Blake Ortela na nobyo siya nito. Natulala si Arya. Muntik na rin niyang mabitawan ng cellphone ng nurse, lalo na nga makita ang larawan ni Blake Ortela. Look, Blake, she should have known. Nawindang ako doon, mga kafelisidad. Super kilig talaga. Imagine, si Blake Ortela na isang sikat at milyonaryo na matagal nang iniingatan ang kanyang privacy ay nagawang humarap sa media para ipagtanggol ang babaeng mahalaga sa kanya. My gosh! Super kilig ang aking nararamdaman. Sana kayo rin. Ano kaya mangyayari ngayong inamin na ni Blake na boyfriend siya ni Arya? Abangan!